So yes guys, good evening. So karon panoorin natin yung live doon sa part sa Taiwan guys, na tamaan sa bagyo. Ay nag-umpisa na ang malalaking alon doon sa bandang Taiwan. Pero karon ipakita ko rin ang sa Maynila or sa Luzon part mamaya nito pagkatapos nito guys. Tara. So yan guys, kita yung sitwasyon doon. So medyo malalaki na yun ang alon, di ba? Sa Taiwan yan, sa Taiwan, part sa Taiwan. Harap yan sa Pilipinas nga parte sa Taiwan mga idol. So ingon na abot sa kanila ang epekto sa bagyong Nando. So karon ipakita ko sa inyo ang part sa Pilipinas mga idol. Typhoon Nando sa probinsya ng Cagayan kung saan ito nag-landfall kaninang hapon. Ang malakas na hangin at ulan hindi lang sumira ng bubong ng maraming bahay, nagpabuwal din ng mga puno at supply ng kuryente. At mula po sa Santa Ana, Cagayan, nakatutuklay si Nico. Nico. Sige, magdamag pinayo ng malakas na hangin at tuloy-tuloy na pag-ulan ng buong Santa Ana, Cagayan na isa sa mga dinaanan at nakaramdam ng lakas ng Super Typhoon Nando. Bandang alas 11 kagabi nang marinig ang sipol na hangin ng Super Typhoon Nando sa Santa Ana, Cagayan. Sa lakas nito, wala nang humpay ang tila pagsayaw ng mga puno. Pero tila mas nagalit ang bagyong Nando pagsapit ng umaga. Tumambad sa aming team ang mga nabuwal na puno. Putol na kawat ng kuryente at mga natuklap na yero. Sa nadaanan naming port area, ganito kalala ang sama ng panahon. Sa binisita naman naming daungan ng mga bangka noong Biyernes, ganito na ang itsura ngayon. Biyernes, nung nandito tayo sa bahaging ito mismo ng Santa Ana, Cagayan, at sabi ng mga mangingisda doon ay kailangan nilang iangat ng kanilang mga bangka dahil aangat yung tubig dito sa bahaging ito. At ngayon, ganun nga yun nangyari. Dahil sobrang lakas na ng hangin, minabuti naming sumilong muna sa gymnasium ng Santa Ana, kung saan lumikas sa mga galing sa baybayin. Matagal na kami dyan, sir, pero lumikas lang kami kaninang malakas na kaninang gabi. Kaya lumikas kami. Para ng ilang gamit gaya ng basurang ito at mga sanga ng puno. Ang truck na ito gumagalaw rin dahil sa lakas ng hangin. Nandito kami sa may munisipyo. Dito na kami tumuloy dahil wala kaming ibang mapuntahan. Buti na lang may gymnasium